Kung nanonood si Senador De La Rosa ngayon at yung abogado niya, ang sasabihin ko sa kanilang dalawa, I told you so. Sinabi ko na sa inyo na hindi dinayan mga pinail nyo yan. Kasi mali ang pinail nyo. Hindi dapat certiorari, writ of amparo, at TRO, injunction. Dapat kako, i-file nyo ay habeas corpus. Sabi ko doon sa abogado, nagkamali ka na nung pinag-file ka ng certiorari para kay Presidente Duterte, kaya nadala yan sa hig. Habeas corpus dapat ang inihain mo. Nagkamali ka na, ngayon nagkakamali ka na naman. Hindi kayo nakikinig eh. Kasi ang problema, bira lang kayo ng bira na hindi nyo pinag-aaralang mabuti. Kaya nasisemplang. Kung nag-file ba kayo ng habeas corpus, di tapos na yan that very day, na-resolve na ng Korte Suprema yon. Hindi mo kailangan ng TRO na doon sa habeas corpus. Kasi ipapatawag na si Bato, patatawag ng NBI. Tatanungin, bakit mo ina-arresto yan? Ba't ginugulo mo? Bakit mo nire-restrict ang movement yan? Kasi po may warrant of arrest. Warrant of arrest galing saan? Galing sa ICC. Bakit? Meron bang kapangyarihan yan? Di-discuss. Kumaga doon mismo sa araw na yon, magkakaroon na ng diskusyon. Mariresolve na kagad. Bibigyan ko ba ito ng writ o hindi? Kung nabigyan, di okay na. Tapos na kagad ang kontrobersya. Hindi na siya ma-arresto. Dahil sasabihin ng Supreme Court, bibigyan kaya, mali kayo dyan. Wala, hindi nila sinunod eh. Kaya yan ang problema eh. Kaya ang payo natin sa mga abogado, lalo na yung kulang kayo sa karanasan, para lang magkaroon kayo ng publicity, bira kayo ng bira. Merong isang bagong abogado na gusto rin mag-senador. Kaya nasemplang siya ng mga ordinaryong mga reporter lang. Dahil hindi niya may paliwanag ang sarili niya doon sa mga petition na pinayan nila. Yan ang sinasabi natin, maging maingat kayo. Kaya tuloy nagkaka-loko-loko na rin yung hanay ninyo dahil dyan eh. Kung ingatan yung mabuti, mag-aral muna kayo ng gusto bago kayo gumawa ng mga hakbangin. Yung publisidad, makukuha niyo yan sa tamang mga galaw. Magkakaroon nga ng publisidad, kaya lang yan, ang trending, masama ang ginawa ninyo. Dapat nga noon pa eh. Kumbaga, nag-rule na nga sila na wala TRO at saka pag-aaralan pa nila yung mga issues na ni-raise. Kasi yung mga ni-raise na yan, kung noon, doon sa habeas corpus lang, tapos na kagad ang usapan na yan. Hindi na aabot sa ganitong kahaba-haba. In the first place, sabi nila, pag-aaralan mo na nila ang desisyon. Hindi ba naman kayong mga nag-iisip eh. Yung kaso ni Bato at ang kaso ni Duterte, parehong-pareho. Alam nyo na nga na yung mga isyong sinasabi nyo hindi pa nare-resolve, matagal nang hindi nare-resolve. 14 na buwan na nga yung aming habeas corpus petition para kay Presidente Duterte. Kaya dapat, alam nyo na yung bagay na whether ito valid or not, illegal or not, ay hindi pa nare-resolve. Kaya hindi dapat kayo gumalaw. Ang tanong, bakit kayo gumalaw? Simple. Hindi may utos sa taas na i-enforce, patupad niyo yung arrest. Sino nag-utos? Di sino pa? Di si Direktor. Sino naman ang nag-utos kay Direktor? Sino pa? Di yung Secretary of Justice. Sino nag-utos Secretary of Justice? Di si Marcos Jr., ang Presidente. Dahil hindi gagalaw ang anumang law enforcement agency sa isang masela na bagay na kontrobersya na nakabimbin pa sa Korte Suprema nang walang basbas ang Presidente. Kaya yung mga pinag-uusapan yung mga side issues, wala lahat yun. Ang punot dulo ng kaguluhan na yan ay ang pagpapatupad ng warrant of arrest na galing sa ICC at hindi yan may papatupad ng NBI kung walang basbas ang palasyo. That's the long and short of it. Ayan.